Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Hello Cebu, maayong buntag, yaksuntan ang kahayan, nga nagsulid sa matuod, nga dagan sa panghitabo. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Ang katutulungan sa mga katawhan. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Hello Cebu, may buntag Pinoy, adlaw karong Miyerkules, adlaw sa tung inahan sa kanunayng panabang, Pizza 22 sa buwan sa Oktubre, tuig 2025. Sangan sa ako ang partner nga si Attorney John Destacamento nga makauban ako karong taod-taod. Ako niyang alagad sa kanginan Malu Inocando Tabar, uban ni hangtod sa alas 9 karong buntaga sa atong programang Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Ito maglangan ato ding ipadangat ang atuang latest weather update or samtang nagpaabot kita, ato lang sang unahon ng atuang front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal atong sugdan sa Sunstar Daily. Sa Sunstar Daily, Alcover slams Archival's first 100 days as mayor. Sa Super Balita sa Sunstar, elektrisyan na kuryente namatay. Sa The Freeman, Ombudsman finds Rama guilty 4 counts of oppression. Sa Banat News, sa The Freeman, naugbok namatay elektrisyan na kuryentehan na tagak. Sa Philippine Daily Inquirer, plunder raps versus Duterte and Go over infra deals revived. Sa Philippine Star, Ombudsman says government lost 600 billion pesos in junked cases. Sa Manila Bulletin, DPWH to fast-track classroom construction. Ug sa Tempo, hope for justice. DOJ panel submits findings in Sabongeros case. Mao katong front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal. Sa among pagbalik, ato nang makauban si Attorney John ug ato sang ipadangat kaninyo ang atong mga balita. Please stand by. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Heal me, O Lord,
and I will be healed. For you are the one I praise. You are the one I praise. Sing it with me. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Looking for the best internet deals in Negros Oriental? Field Products Negros is here to bring you fast, reliable, and affordable internet with plans made just for you. For as low as 899 pesos per month, enjoy speeds of 50 Mbps, perfect for streaming, working, or studying from home. Need more speed? No problem. Get 100 Mbps for just 1,199 pesos. 150 Mbps for only 1,499 pesos, or our fastest plan, 400 Mbps for just 2,399 pesos per month. Plus, you can add over 100 cable TV channels to your internet plan for just an additional 100 pesos per month. That's entertainment and lightning fast internet all in one. Enjoy no installation fees and start today with a 1,000 peso customer deposit. Call us now or visit our website to sign up with the Field Products Negros. You get internet that's affordable, reliable, and local. Field Products Negros, bringing you closer, faster. Call us at 0917-631-5240 or visit our website www.fieldproductsnegros.net or our Facebook page, Field Products Dumaguete. Subscribe now. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Balik ta sa Hello Cebu, maing buntag Pinoy alang sa ato ang mga balita, partner. Okay, so samtang nagpaabot sa attorney sa atong weather update, ato lang nang ipadangat as soon as doon na tayo makontak gikan sa Pag-asa Mactan. Karon arisa ta sa atong mga balita. Nagunas to mga balita karong buntaga, Konsehal June Alcover mukiha batok sa mga responsable sa operasyon sa Colon Night Market. Aduna siya itubag sa mga pagsaway gikan kang Vice Mayor Tomas Osmeña kung unsa kini atong Sirens Report ni Gia Navarro. Mihulga si Konsehal Pastor June Alcover nga mopasaka og tukmang kaso batok sa kinsang nagpaluyo sa kasamtangang operasyon sa Colonite Market sa syudad sa Sugbo sa mosunod pa mga adlaw. Hugot kag gihimugatan sa konsehal nga illegal ang merkatong pinasikad sa Mark Mall kay wala man moagi sa konseho og sa Gasa Board diin nimong sakop si Alcover. Wala man una ginganlan ni Alcover kung kinsa man ang iyang pasakaan og kaso. Apan lakip silang gitun-an nga posibleng malakip sa pasakaan og kaso mo si Mayor Nestor Archival. May namdumang nangayo og special permit ang Mark Mall ngadto sa BPLO ug sa Mayor's Office dahil og hatag sa bayad gakapin 200,000 pesos. Kung naala ni kasimpol mo negotiate ka og sa gobyerno kay doon na ni offer a private group paying 200,000 per month pero iyang gipasagdan pag-kolekta og 6 million per month. Wow! Hindi legally siya ka-identify kung kisa ng private group when he was asked. Ang iyang ingon, a certain Mark. Who is that Mark? Doon ay manubag, doon ay magmahay, wala ko yung mahimo. Paabot lang mo. Subling gipadayag ni Archival nga adunay katungod sa paghatag og special permit alang sa mong night market. Andam usab nga motubag ang mayor sa mong legal nga lakang ni Alcover. Noted lang hinuon alang sa mayor ang sugyot sa konsehal nga ipahunong lang una ang mao merkado. Nang matuna lalison. So, hangyo lang ako di okay ra man siya unsa iyang pagahimo. Sa laing bahin, gisumbalikan ni Alcover ang mga pagsaway gikan kang Vice Mayor Tomas Osmeña bahin sa mga programang gipatuman sa syudad. Apil nini ang Mayor of the Night diin gidepensahan ni Osmeña nga igo lang silang niabag sa mga ahensya sa gobyerno aron i-extend ang serbisyo ngadto sa mga nanarbaho sa gabii. Apil na ang mga BPO workers.
Gilagway news media nga igo lang nagbabag si Alcover sa mga plano mong gipaagi sa privilege speech ang mga pagsaway. Mong kininalang ang nimong tubag sa konsehal bahin sa mong komentaryo. Pero kani imuhang tinubagan, murag dilit naman tinubagan og mayor. So kumingon ko nga if there are two kinds of people, the destroyer and the builder. Kumingon ko there are two kinds of Usminya, the good and the bad Usminya. Asa makana? Gian Navarro, CCTN News. Sa laing balita, Commission on Election sa Dakbayan sa Mandaue gidagsa atol sa pagbalik sa rehistro alang sa barangay ug SK election sa 2026. Mupahigayon usab og satellite registration sunod buwan ang maong ahensya. Sa ang kasayuran nihatod ni Mary Rose Sagarino. Si Justin Cody Arminion, 17 anyo sa Barangay Tingob, ang usa sa mga nidagsa sa buhatan sa Comelec Mandaue aron magparehistro. Kuyog ang iyang mga barkada, unang higayon niyang nagparehistro og mobotar sa umaabot nga barangay ug sangguniang kabataan elections Nobyembre sunod tuig. Kay na may chance na kanang duol ka ba? Oo, para mapili og leader. Sa natala sa Comelec Mandaue, moabot sa kapin 521 ka mga individual ang nagparehistro kagahapon sugod sa pagbalik sa registration. Murag ang tanang tao karon tungod sa mga nahitabo ganahan sad nga kana they want to let their voice be heard unya sa man natog botar kundi taka rehistro so magsugod sa dito sa rehistro unya kana sad they're also excited na it's going to be barangay SK elections. Ang Comelec nidawat karon og new registration, transfer, reactivation sa records o correction of entries. Balik na usab ang registration anywhere alang sa mga individual nga wala magpuyo sa Sugbo. Ang Comelec Mandaue office abli Lunes hangtod Sabado alas 8 hangtod alas 5 sa hapon. Ang voter registration mulungtad hangtod Mayo sunod tuig. Sunod buwan gikatak na usab nga mopatuman sila og satellite registration sa mga kabarangayan. Amo lang lagi gi bana-bana pod no nga akanang balanse lang ba kayo. Sige pa manggod. Hopefully wala na mag aftershocks ba. So mo po na among gi-consider kung asa tadapit ang venue. Ang registration alang sa barangay ug SK election unang napatuman ni adtong Agosto sa wala pa na reschedule ang eleksyon sunod tuig. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Siling bahin, Department of Labor and Employment, Condole 7, may pahinumdum sa tanang mga employer nga ipatigbabaw ang luwas nga pagpanarbaho bisan sa katalagman. Pinaagi kini sa pagsunod sa mga occupational health and safety standards. Ang kasayuran ni Gian Navarro. Gipahinumduman sa Department of Labor and Employment 7 ang mga employer sa tanang sektor nga isiguro ang tumang kaluwasan sa pagpanarbaho bisan pa man og muigo sa bisan unsang katalagman. Mas gipakusga na sa ahensya ang kampanya bahin sa occupational health and safety standards human hilabi ang naapektuhan sa linog ang mga nanarbaho sa business process outsourcing kon BPO industry sa Metro Cebu. Nisang putinon sa pagreklamo ang mga BPO workers sa Dole 7 human sila gipugos sa tagtungod nga mamalik sa trabaho bisan sa tumang kakuyaw human sa pagtayog sa kusog nga linog. Sa 7 ka mga kumpanyang gisusi sa ahensya pagkauman sa magnitude 6.9 nga linog niadtong September 30. 5 kanila ang giisyuhan og stoppage order gikan sa Dole. Apan nalibkas sinon kini kadugayan tungod sa pasalig nga tumanon ang OSH standards sa sulod. Matod sa information officer nilang si Roberto Cabardo nga subsob ang pagsusi sa Dole 7 sa ubang mga trabahoan sukad nga natagamtaman ng aftershocks. Kadaghanan sa mga trabahoan nituman ra usab sa safety standards. A lot of efforts from BP operators here in the region are also very compliant, trying their best to comply, and that's one reason why the 5 companies that were ordered stopped for some time believe na kay ni comply naman sila. Maugyatan kanila og dakong gibugaton na pagtuman sa OSH standards isipagtahod sa katungod sa mga mamumuo. Hinuon nakalatid man sa konstitusyon ang mga labor laws diin hugot kining gipatuman sulod sa trabahoan. Dili hinon exempted sa mong pahimangno ang mga trabahoan gikan sa ubang mga sektor. Which is that of making sure our workers who will be there are safe.
muli moadto sa trabahoan nga luwas, muuli sa balay nga kompleto ug luwasab. Navarro, CCTN News. Sa pagpadayon sa itong mga balita, kanhi Senador Antonio Trillanes IV mipasaka og kasong plunder og graft batok nilang Senador Bongo o kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Gikwestiyon ni Trillanes ang pagbaton og kontrata alang sa pamilyang Go sa managlahing proyekto didto sa Davao City. Ang kasayuran nihatod ni Mary Rose Sagarino. Miruso og kasong plunder o graft si kanhi Senador Antonio Trillanes IV batok ang Senador Christopher Bongo sa Ombudsman karong adlaw. Lakip sa mga gipangkasuhan maong amahan sa senador nga si Desiderio Lim ug igsuong si Alfredo Armero Go. Matud ni Trillanes nga nalambigit sa multi-million government contracts ang mga kumpanyang gipanag-iya sa pamilyang Go sa Davao City. Sukad nga nahimong mayor si kanhi Presidente Rodrigo Duterte hangtod karon. Nakigsabot ang CLTG builder sa pamilyang Go sa St. Gerard Construction gikan sa pamilyang Diskaya alang sa joint venture. Din moabot sa 816 milyones pesos ang kontrata. Samtang nakakuha ang CLTG ug Alfredo Builders og 7 bilyones pesos nga kontrata alang sa government infrastructure projects gikan tuig 2008 hangtod karon. Gihimugatan ni Trillanes nga dili mahimong malambigit sa maong kontrata ang mga kabanay sa bisan kinsang elected official. Kaya alam naman natin na magkadugtong ang bituka ni Bongo at Duterte, kaya hindi niya pwedeng ipagkaila na hindi na impluwensyahan ito. Tapos, nung senador na si Bongo, ganun din. Kahit na senador siya, siya pa rin ang nag-a-act as the alter ego of Duterte. Talagang siya pa rin yung special assistant. Kaya ito ay maliwanag na violation sa ating batas. At kaya natin siya nakasuha. Hugot nga gihimugatan ni Senator Go nga dili siya kawatan o kontraktor, kayano lang siyang opisyal sa gobyerno. Gihulagway niya ang maong reklamo kang Trillanes nga labaw usab nga korap. Maong kini na lang ang nahimong hagit human masayod sa gipasakang reklamo nga gatusan ka mga kontrata ang gikalambigit sa iyang pamilya. Nung ako po ay nag-obserba ng delikadesa sa buhay ko, baka pamilya niya po hindi. Nabalitaan tayo noon, mismo yung tatay niya naging dealer po sa GHQ ng Armed Forces. At nabalitaan nga natin na kakasino rin. At may mga ghost rin na yun ang nabalitaan ko noon. So sana naman tingnan mo ng mabuti kung sino yung walang delikadesa sa atin. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Sa atong katapusang balita, security guard na sikop kay ng labnig pitaka dito sa barangay Gunob, Dakbayan, Lapu-Lapu. Pinaagi sa CCTV sa barangay. Daling nasubay ang suspect tungod usab sa plate number sa motor nga iyang gigamit. Ang kasayuran ihatod ni Crystal Joy Felerca. Nasikop sa kapulisan sa Lapu-Lapu City, pinaagi sa hot pursuit operation ang usa ka lalaking ng snatch og pitaka sa 8 Tumulak Street, Barangay Gunob, pasado alas 11 sa buntag niadtong Domingo, Oktubre 19. Ang biktima mao si alias Sheena, 31 anyos, usa ka medical professional nga molupyo sa Barangay Basak, Lapu-Lapu City. Samtang ang suspect mao si alias June, 31 anyos, usa ka security guard ug kasamtangang nagpuyo sa Barangay Basak. Base sa CCTV sa Barangay Gunob, makita ang biktima nga nigawas sa gitrabaho ang tambalanan alas 11:07 sa buntag ug padung kini sa bakery nga himutang ra sa unahan. Sa dihang naabot na ang biktima sa bakery, naabot usab ang suspect og ninaog sa iyang motor. Pila lang ka segundo ang nilabay ni sakay pagbalik sa iyang motor ang suspect ug nisibat dala na ang pitaka sa biktima. Matod ni alias Sheena nga gitukmod siya sa suspect, hinungdan nga nakuha niini ang iyang pitaka samtang natagak ang iyang cellphone mong wa kini malakip sa pagkuha. Right na po kay nagani sa mga na maong naiko. Kung naghatag mo siya for so magkuha niya ang pitaka niya labay ko. Pasado alas 3 sa hapon ni anang adlaw, nagpa-blatter ang biktima sa Police Station 3, hinungdan nga gipangita dayon sa kapulisan si alias June. Tungod sa tabang sa CCTV sa barangay, nasubay ang exit point sa suspect ug nakita usab ang plate number sa iyang motor. Daling nakig-alayon ang kapulisan sa Land Transportation Office aron masuta ang tag-iya sa maong plate number. Hinungdan nga nasubay ang lokasyon sa suspect ug didto siya nasikop sa iyang gitrabahoan kagahapong adlaw. Dali ra siya nasikop kay iyang profile o ang iyang plate number
wala mo siya nagilis, murag wagi siya nitago murag personada gid yang pagbuhat, barka bahala na yang nabuhat matong dali gyud siya na identify. Wa man gyud siya ang tanan gikan sa helmet yang gipanggamit yung gigamit tanan. Kaganihang buntag gipaubos na sa inquest proceedings ang suspect. Samtang gisuwayan pagkuha sa mga sakop sa media ang habig ni alias June, apan kini na lang ang iyang pamahayag. Ate ginahaya na ako tanan din. Korupsyon na lang ko mabag. Apan sumapan ni Lieutenant Colonel Torres nga base sa revelasyon sa suspect na adik kini sa sugal nga may hinungdan nga iya kining nabuhat. Hinoon na uli na sa biktima ang iyang pitaka. Dugang pa sa spokesperson nga ang suspect na priso na usab na atong 2011 tungod sa kasong carnapping. Crystal Joy Felerca, CCTN News. Mao katong mga balita nga nahipos tungkol banan sa CCTN News and Public Affairs Team. Inyo katong nakita kagahapon sa atong mga balita sa Sayri 47. Nya attorney. Dili na nato ang angon. Sige. Kay ato ning pangandaman atong pangandaman. Ato imong pangandaman atong pagisgot-hisgot sa pagbalik. So please stand by mo kay sa atong pagbalik mga pagisgot-hisgot. Hello Cebu. Hello Cebu. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Sorry ma'am, na-late ko. Nagita pa mong gugo para internet sa kong anak ma'am. Ay wala na yung problema. Pag Sinisibu! Sinisibu, Sinisibu. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight the transmission to your phone. Sinisibu! Sinisibu, Sinisibu. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so fast. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibu. Sinisibu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Sinisibu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibu! Hello Cebu. Hello Cebu. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Balik ta sa Hello Cebu, maing buntag Pinoy. Maghisgot-hisgot ta sa mga dagko nga issue partner lately. Well, kagabi kaganina din kadlawon, kaganinang tunga-tunga dito sa gabi pagawas og nay balita nga migawas partner kay ang Office of the Ombudsman mi pagawas ni sa ilang desisyon kabahin atong kaso nga kriminal ubos sa RA 6013 man siguro to. Katong sa desilting project sa Mananga.
Correct. Katong na kontrobersyal paghinangat sa eleksyon, mao ba ni? Oh. Katubang kaso nga maoy nakapahatag og preventive suspension kang then Governor Gwen Garcia, although do na sa TRO sa pag-implement atong kining kuan nga prevention order, but lately because kay bamanta nakadaog si Governor Pambari 4 months sa nahimong moot and academic. So karon ang criminal aspect ato nga case partner kay duha man ni admin o criminal aspect. Ang administrative ni adtong August ipagawas ng Office of the Ombudsman nga guilty kuno, which I believe is still a subject of an appeal by the camp of the former Governor Gwen Garcia. But karon miana ang ombudsman nga no, there was no probable cause kuno to indict the former governor for violation of Section 3E of the Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Kay wa man kunoy bad faith, wala may gross impartiality. So walay finding nga mga inana. So karon ang ombudsman partner niingon nga dili lang sa nato there is no basis to hold him accountable or to elevate the case to the Sandigan Bayan. No, so muna partner. Kini magong kaso mao ning kanumdum ka nato partner katong dunay gi-file si Moises D. Iparini. Katong kuan presidente matud pa sa mga DDS riders group si Moises D. Iparini taga dito, taga Barangay Luz to. Kanya motoy nakaingon nga matud pa nakapukan sa liderato ni Gobernador Gwen Garcia kay ang timing and all that matud pa nakatampo sab sa iyahang kapildihan sa milabay nga piniliay. So karon unsa may pasabutan na attorney mahuman na to or napasad na opportunity ang ni pasaka sa kaso nga mo kuan? What's unique about the criminal prosecution of a criminal case partner is that once nga ma-dismiss na siya, dili na siya pwede i-appeal sa prosecution. Once ma-dismiss. Pero once nga by the ombudsman. ma-convict ka, yes. Once nga ma-convict ka, ikaw nga accused, pwede pa nimo ma-appeal. So that's the difference. Asang hustisya so kana siya. But to me, I think right now, it doesn't really matter. Kaya nakaserve na siya siyang purpose, naka-cost na siya og, mausad na kanang kuan attorney trend karon mga panahon na ba nga napildi na ka sa public eye, but in the end parehani ron mahug manig victory on the part of Governor Gwen Garcia nga wala di ay, di ba? Victory on paper. And then I tried to kuan partner to check kanus man pen ang decision, kanus man issue ang decision kay ingkong basta gi-dismiss ni kay maybe this and that, di ba? Dai bag-o nga ombudsman, yan dayon affiliated with allegedly an appointee of the ahugaw og hunahuna dili sa partner. It's important to have that kanang context lang ba? Kuan man na siya dapat gyud kanang agud kay you see things from different perspectives kay para makakuha gyud ka og unsay mga angay nga bantayan or makitaan. Ordered last August 29 pa man partner. So taod-taod na. Taod-taod na siya. So bag-o raman to ni sit as the new ombudsman si former DOJ Secretary Jesus Crispin Remulla. So I don't think wala based on the relasyon. He has something to do with this. Posible sad nga dugay na ni karon pa dugay naman gid ni nganong karon pa man ni nakagawas pasin sad kanang naisubay sad ni siya sa sakto nga proseso no kay kanang na-release kani September more than a month ago. And gi-explain man sa diri partner kung unsay basis lagi niya sa pag-dismiss, and then let's not go to the details kay like you said partner, medyo moot and academic na siya kay wala naman diha si Governor Gwen nya dayon for all it's worth, na-serve na niya yung purpose kay kung if it was used for political ends. Kung ang purpose gid niya is for politics, human na consumatum est. But kung maingon kag para gid sa hustisya, para gid sa mga tao, in the first place mom sad na ipangutana sa mga tao nga for all the people nganong taga Barangay Luz, Cebu City ang ni-file nga manangamay na agrabyado kintahay. So it's up to you, basta mao na ang facts, gipasakaan og kaso karon gibasura ang kasong kriminal. Yari ta sa mga lain natong hisgutan partner. Sa may lain natong hisgutan. Gaghapon man god before ko nag-end sa the partner sa tong programa kay
na lakbitan ako pagisgot itong 22 ra out of 1,700 ka mga classrooms ka supposedly target sa DPWH. Ining DPWH, pwede mo sa mo build o mga classrooms, partner, no? Actually, sila gyud ang partner sa DepEd okay. in construction. Kay pananglitan maingkag na ay funds i-download to the barangay from the office of the whoever congressman. Before, I remember, pag kapitan pa ko attorney mo, nagyod na si the late Congressman Raul Del Mar, malo asa imong gusto nga dapatan sa imuhang 1 million. When you hear that, murag nindot ka siya paminawon, but it doesn't go to me. I don't even get to touch a cent of the money. But part of their responsibility is to decide asa siya dapat. So, then, mupili ka. Ang uban mong good, moingon nga, kanilang para daycare, or kanilang, so, and then, inighimo na, partnership na siya with DPWH, kaya may uban that goes to DPWH, but others also goes to private contractors. So, yes, naana sila. And I think I saw what you meant nga, nalupigan ra kuno sila sa usa ka gamay nga dakbayan, mas daghan pag natukod ng classrooms kaysa nila. Oh. So, wala sa partner, 22 lang agahapon, sa nagpadayon nga budget hearing magod for the 2026 budget, kani gikuti-kuti nagmaayo ang budget sa DPWH karon. And uban pang ahensya sa gobyerno gipatawag, so pila man ang na build di ay so far. Ang target kay 1,700 but 22, that's not even 10% of Basig nindot sad kay pagkahimo attorney, ilag yung gipulido ug maayo, kana bang extra care gyud ang gihatag to make sure nga matag ka ng dukduk sa ka ng lansang. Basig 2050 pa ni mahuman kung inana. Inihap ay pinasiko. Ang pinasiko kay pinadagan man na. Pinasiko. So 22 classrooms. Kagahapon maingon na sila or gagabi or kagahapon dunay official statement ang Department of Education pinaagi sa ilahang Facebook page, no, na instead kuno nga ilang ihatag adto sa kuan sa kining DPWH, adto na lang namo ipang-download ang pondo sa local government units, sa AFP Corps of Engineers or sa pribadong sektor. Wa na mention ang DPWH kay murag masyakoy man kung adto sa DPWH. So, nahug na nga maoy statement sa DepEd. Sisikapin namin ng bagong pamunuan ng DPWH na tuparin ang direktiba ni Pangulong Marcos na maipatayo ang 40,000 classrooms bago ang 2028. Jog, lumabas sa mga ating mga salitang ugat. Salitang ugat. Pwede rin ka mo-report ng Manila, attorney. No? Nako! Makakapanayan po natin ngayong umaga. Mahirap yan. Tanaw na ito, yung mga classrooms ngayon, ani partner ba? I don't think naatay mga classrooms ngayon, ana partner ka sturdy. Asa naman to yung classroom? Asa rin yung classrooms? nga ligoon ka ayo. Nga ligoon ka ayo. Okay. So, mauni. I hope that it's about time, partner, no, nga kaning matutukan sa ni kay ato manakitaan dito sa Northern Cebu, and then ikaw, partner, you were once a barangay captain, maybe nakakita ka aning estado sa mga classroom buildings nga some of them are ingon pag Marcos type na pagani mga gabaldon, which gabaldon, yes. Ang mga gabaldon, attorney, kay gi-preserve man. Okay. O like kanang sa Banilad, wala ang nagikuan ang original flooring na apa. Kay para kanang murag heritage pod siya, no? Kay nasa heritage nga value. I would want that also. Okay, para kids nowadays can see how it was before. Yeah. It's not just because it is gabaldon or a Marcos type building doesn't necessarily mean nga na may giingon nila, partner, nga Marcos type. Okay. Ingon ang mga teachers nga during the time ni then president, ang papa ni Bongbong Marcos man to. Sa iyang time. So karon gipalig-on na nila, but kining mga bag-o, partner ato nakita dito sa Northern Cebu during the quake, dili jud maka-withstand sa inana kakusog ng mga linog or disasters. But to be honest, attorney, no, a part of me is I don't know, basin lang sa dili kay ko mukalawat nga ang uban mo gud makita nito sa social media mo ingon nga mao nang nangaguba kay pangkurakot ang I don't di sad kumutuo ana attorney ay nga mao nangaguba ng nangaguba ng di sad gyud data pwede nga kusog lang gyud ang lino. Kay murag dili sad siguro tanan na lang gyud gipangkurakot, attorney. Uy, murag unsa namang gyud dili ta makasure sa partner basin sa DI sad ba onay rason. Dili ta sure lagi, pero di man sad ta sure good nga gikawat na diha tanan, murag grabihan na lang pud. Ana wa na ginahabilin tarong sa tanang ng lingkod karon kay
kung imong subayon ang dagan sa kuan ba, ayaw kay mong palabi, ay basig algorithm ray nakalipat ninyo nga kamutan na nagtuon lang gyud mo nga ani na gyud kabati tanan na lang ba gikan nakaingon ko nga basin sad siguro kay naguba sa tungdan kay kuan sad uy kusog sad kay tong linog ka uy ang uban bitaw hangtod na lang maabot sa simbahan may nga mga tao mauna kay ang hastang simbahan tanan na lang yun kutob sa nay naguba niya. What about those private buildings? Makaingon ko nanga-cumot man lagi to. Wa may di man to kontraktor nga. Di man to substandard nganong naguba man. Because inato sad ka kusog. Inato sad ka kusog. Maybe we can consider that also, partner, that as a factor. But still that is not nakasamot lang a justification o mura sa contributing factor Tumi lang. Kaingon sa ta. Og gitay narong pagyudnig dapat tanan. Di ba ka siguro arang-arang pero mao lagi ang Jollibee ug McDonald's nga kuan man liki man kaayo ay ko ingna nang morsinto sa tus Jollibee wa sa siguro ingon ana oy pero luoy lang and then masakit sa mata ba. So mo na sa partner ang developments dito sa budget hearing. Yang gipasangin lang ra gyud ni Angara, the Deputy Secretary is di pa WH gyud. Kay kuan man kuno, mausad nang nipusyad sila nga sa LGU na agi karon akong pangutana. Mura man sad tag nag-ingon nga ang mga kurakot nara gyud sa Kongreso ug Senado so wala dai sa LGU. Kana partner ambot kay sa kung nadunggan naa man kuno. Di sa kumutuo nga wa. Naasad na nga ana wala sa dai mga kontraktor nga makigsikit-sikit og mga naa sa katungdanan. Naara gyapon pero sige maybe it's time to put safety measures, safeguards, make it more transparent and kanang highlight also the importance of accountability for those in public office. Kay kanang ako na realize no, depende ra gyud sa tao attorney kung nay tao din nga kanabang og makaya gyud nimo, di ka magbinuang, naara gyud. Mutuog gyud ko nga naa gyud. Pwede ra man gyud. Bisan tingalon pa siguro ka diha pila ka libo-libo, minilyon kung di gyud ka, di gyud ka. Tinuod na partner. Lang. So naara gyud na sa tao at the end of the day. So yes. Una, hopefully lang sad nga kaning budget to 2026 kay kung ang 2025 has been dubbed as the most corrupt budget in the history of the Philippines. I don't know. 2025? Hopefully ang 2025. Para nako maoray na sakpan. Maoray na sakpan, correct. Maoy corrupt. So wata kahibaw sa mga previous years. So muna partner, hopefully moving forward 2026 na ay mga kalambuan partner no katong mga illegal insertions, wala na to. Yeah, but I don't think sanay magpasamang-samang diha pa partner. After all these things happened this year, I don't think kung napadihay mo dera, sige ko no, baga na jud kay ka. Kay naarabay senador nga baga kaayo. Hala, kinsa man na? Dito ko siya sa stage. Bagag foundation, baga og unsa? Dito siya sa stage atubangan sa mga kuan, sa iyahang mga the same belief as him. Dito niya gidinay nga wala tayong flood control project. Kaila kuan ni kinsa si Tess Daman? Si Tess Daman. Joel Villanueva. Nakadungog kuan naghapon. Kana man sa giingon nga nganong baga kayo, ganong gigamit ang religion pa kuno or faith. Well, dili ako nagsultian na. Gikan na siya sa mga sentimento sa social media nga grabe gigamit pa gyud ang plataporma, ang platform sa simbahan nila just to like clean him, make it appear nga limpyo siya. But again, kuan pa man sa di mga pasangil pa man sa anniversary celebration sa Jesus is Lord. So mo na partner. Kadungog ko na daghan bitawg ni Saway unya. Yang giingon nga set up ra kuno to ang kanang mga allegations batok niya ba. Kay kuan kuno kanang mga giatbangan kuno nila og ilang nakaatbang sa nilabay nga mga panahon labi pa kuno sindikato sa flood control daghan kuno kanang nasuko og mo nang gigubot sila ang mga tinuod kuno nga panghitabo i-set up kuno siya. Pero na may picture sir na may video na pamugay kay speech nga nagpasalamat ka ni kisa to Bryce og katong naman to good. Ingon man siya nga wa siya nahibaw-an mga district engineer. Ay, mao na di lagi ta magpasamang. Kani man sad good si Senador
Joel God, Senator Joel, usahay advance kay mag-isip, dali ra kay maka-deny ba. Murag mo lagi na unsay tawag na partner, ang isda makuha pinaagi sa iyahang Ang isda mabitik ra sa baba. ba. Asam day mabitik ang isda di ba sa baba. Wa man tay nakita ni isda na bitik sa ikog oy. Ya kung panaon di ay partner. So Depende. dili sa isda Di ba? ba maigo. Tagsok. Oh. Di ba't wa man gibitik. Okay. So wa gibitik. Sa bitik baba gina. Sa ba kay permiro bitaw katong paggawas atong 15 ka mga 15 ka mga project or 15 ka mga contractors, mga pangan sa contractors, within that same day, unsay giingon ni Senator Joel Villanueva, I don't think na mga senators nga involved ani or affiliated ani. Unhan. O unhan, ikaduha, atong niingon siya nga kining wa man ko kaila ani kinsa ni mga district engineers. Lo and behold, ang mga netizens mismo ang nangita og pruweba daghan kaayog mga resibo ang mga netizens ni pakita. So I don't know what's factual at this time is walay kaso nga na file against him, but naay affidavit nga sworn under oath gidiin siya uyang pangan sa flood control project. So kung kana bakak na he should pursue legal recourse. Iyan ang ikiha kinsa nang nagdawit sa iya kung dili na tinuod. Bitaw, yung ano wa man, hay man. So mo na and then I just realized, or not realized, but I just learned partner nga kini man si Senator Joel Villanueva, former SIBAC party list man din siya nga representative. Yes. And in 2016, when it was still Ombudsman Conchita Carpio Morales, who was sitting as then the Ombudsman, ni-order man din siya nga tangtangon ni siya as i-dismiss ni siya from service agi atong PDAF nga controversy in 2008 nga SIBAC party list pa siya. But unsa may gibuhat sa Senado at that time in 2016. Murag kaingon ta gikadol siya sa Senate. I don't know. Kamo na lay research who was the Senate, what's the composition of the Senate in 2016. But ang ending, ang katong order sa Ombudsman wala na implement sa Senado, wala siya na dismiss, and he is even still a sitting senator at this point. And muna, unsa na lay masulti sa ubang tao para nato, matud pa ni Ombudsman Conchita Carpio Morales, we became the laughing stock of other countries kay we cannot implement our own laws. Muna siya partner. And the sad thing is karon na sa dadawit na sa diyang pangan for a crime or for allegations nga of the same nature, corruption. Dili pa gyud ingon nga kanang walay mga naukayan, dili sad ka kaingon nga puros ra gyud ni political kay do naman say nang gawas. That's why partner kanang while it's too early to talk about 2028 ba, pero I think it's about time nga as early as now dapat ang mga tao bitaw partner maguna-una na sa future sa Pilipinas partner kinsa og unsa nga matang sa leader ang atong gikinahanglan in 2028, kana bang sama ni Sara Duterte or gikan sa habig ni sa mga Marcos or another one nga ma-offer nga murag wa sa left, wa sa right, but something alternative. Kay para nako partner no kung magsigi tag padayon aning sige kining kani bay dog fight bitaw sa isig kahabig murag still ang mga istorya og ang mga mudslinging di gyud ni mahuman. Kay murag it will continue to be, and then murag whoever wins murag naa joy masulti ang isig kahabig. Aw di gina malikayan kay politika man, pero mao lagi na murag too much politicized na ang mga tao ba. So kanang it's time to, I think, let go of identity politics. So kanang politics in the first place should be about the not about certain people, di ba? Mura na good kulto usay ang dating sa uban. Sorry ha, but nanay tendency nga ingon ana ba? Speaking ana identity politics, kulto kay recently di ba katong si Attorney Regal Oliva draw some backlash especially from the supporters of the Dutertes kay tungod atong iyahang POV or video niya nga iyang gi-explain ang kato laging ICC case ni former President Rodrigo Duterte from 1.7 million kuno na iba na og 300,000 1.4 1.4. So kana ba, and then nagpagawas man tong official statement, nag-live gani si Attorney Regal where she explained nga kining ang iyaha dili kuno gyud niya i-change katong iyahang
kuan because it was stated out of his own principle kay abogado sa duban ni sa Attorney Regal. Yeah. And that experience to some showed nga kining, di ba, for the longest time the expectation was that Attorney Regal is siding DDS. or leading with Dutertes, pero iya nagihimakak matud niya kuno nga I'm not necessarily pro Duterte, but ang understanding lang kuno is ang leaning towards ma-DDS lang siya because most of his POVs kay murag nag-defend sad kang Duterte, but para niya it's because there is more justice kuno or there was more justice under the Duterte administration than under anyone else's administration. Well, Mao na yang ingon. you can say nga mo na imong POV, Yeah. but not necessarily follows nga mo sa na POV sa uban. Mm. But then again, di man na nimo malikayan nga kanang ang mga fans ni Duterte kanang selective ba kay kung baka uyon pabor nila abiba pero kung masalungat na gani sa ilang gusto then nga naman part magpakabuta bungol sa facts. I don't know, depende sa ilang gusto sa ilang life, lain matag mga preference kay ako bisan pagparinte siguro nako og sayop gyud. Why dapig-dapig kay kakapoy ba? Mura tag mahugog konsentidor magud if atong paundayunan just because. Blind following lagi kuno man ilang gitawag nga blind following. So kung unsa man kunoy kuan mo to nag apologize si Attorney Regal. In fact, gani iyang na-mention ang Governor of Cebu kay who joined the fray, quote-unquote, because an atong statement ni Governor Pamela Barrecuatro, but that's another story altogether. Ang ato lang partner ba kay na-relate lang natong ingon nga Mayon pa siya nag-apologize ang gobernador for being homophobic, wa nag-apologize, nag-name calling pa na siya ko nahak ni. Apparently wa di ay. o gani partner, so makaingon sad ta nga well naa man joy freedom of speech even the public officers, but nasa tay giingon nga conduct unbecoming usahay bitaw. There's an expectation of Uy, hala, professionalism. mura naman na og kuan. Grounds for filing. Kaya naman kay conduct unbecoming. Violation exactly. na sa RA 3019. Sakto ba? Mao gani partner. Kaning kuan atong expression protected ba gyud na under the Constitution. Yes. Pero naaman say uban god nga mga kuan, mga actions nga the law prohibits And the there's same. a certain standard that are expected of people who were put in positions by the public. Sakto ba? So mao gyud na akong nahuna-hunaan partner kining is it becoming for a governor to Do phrase his words in this way, not to kuan sa no, but mao na ang realizations na ko ato nga time. I mean, Lahi she siya, is no? entitled man sa kay ba man ta nga tech kining media savvy or tech Nakaingon savvy gid ko attorney na kaloy sa PIO team. Kay para nako kanang the steps and the hurdles nga nahimo sa imong PIO team nawa ra in one post. Kay daghan biya kay efforts and it's kapoy wala na fixed hours ang pagka PIO, and your main responsibility is actually to give information, and di na to malikayan nga part of that is also to build a good image for your boss and for the provincial government. So and then comes that post. Mo bitaw to na uban ni comment nga ako'y anak ani tagaan ko ni keypad oy. Ano tagaan keypad? Kay aron di ko na para dili social media. True, there are some para nako no bantayanan gyud for mga PIO people or handlers of personalities na kuhain nag-cellphone kung mahubog, kung masuko, ano ba kay the things that you post today in the heat of the moment, in anger, kanang para nako take sa a few hours before posting kay. Naman ko ingon partner nga murag the very reason why we picked you or we chose you over Gwen kay mao ni ang taras ni Unya. Go Gwen ko sa una. Kabasta ko ana. Murag wala may difference. Mao maura man sa diin ana ba? So I think kanang that's because I think the governor really checks social media all the time. So I think that's a good thing, no? While na pay panahon to learn from the comments of netizens. Not necessarily nga anyone nga musaway nimo is kanang political kay di ba tanan. O so nagiuban din nga mang comment. So tan-aw nimo. But then again, you have to be
kanang mindful kay di magyud malikayan malagot man sad ka if you're an emotional person or dali ka mapikon ay nalagtan-aw lain niya lang patanawa ug mao man gani. So mo na sa partner, identity politics hinaot unta nga daghang maka-realize ana and dili lang bitaw ka mo dapig just because mao ni ang apelyido sa imong gidapigan and just because lunod patay kay ka hala ikaw kamo na lay permi sakto sila na lay permi sayo. So i-consider sad nato nga I think ang opinion sa uban, ang perspective, ang viewpoint sa uban kay lain kay nang all-knowing sa ta partner. Yes, tinuod oy. Kanang para nako kuan baya na attorney kanang naman may kisam to ay kaming Dennis naman may istorya ana na kanang bisag unsa pa ka bright bisag pila pa imong degree ug itapad ka og manananggot mas may gyud siya magkuhag tuba kaysa nimo di ka kabaw mo katkat og lubi siya maay kaayo. So kanang shared experiences are more important. Kana murag nindot na siya nga kuan pagpakita in another perspective kanang dili ka master sa tanan. In other words kanang di mo nang kuan lang kanang it's important to consider perspective kay from my point of view number 9 can be 6 kung ang ikaw nga nagtan-aw to sa atbang. So yes, kanang look at things from not only your view but also the view of kanang others ba. Butang lang gud mo man para na ko ganan kog devil's advocate. Kay it makes me think kanang pero feel ako permi ka mag devil's advocate in decision making. Makakuan man gud attorney what if ingon ani. Ana ba kanang so sometimes it gets misunderstood though. Correct. But kaning ganahan sa ko mag devil's advocate all the time para kay ngano naay mga perspective magud di ma-consider in a decision making. Nga dili ma-consider nga murag what about if kani ang mahitabo pero mao na pero wa na magutay tayo. Atoy padangat ang giandam ni Tatay Dodong ani yung pulong kinabuhi. Ang pulong mo ang diwat sa dalan ko. Amo sa katao nga self-centered way pagkabana sa uban ang iyang kaugalingon rin yun na kung ang barko padulog na nga malunod ug dili siya musugot nga dunay mo sakay sa iyang sakyanan nga masudlan ang pag-upat katao kanang tawanan self-centered ug kining matanga sa kaniya dili gyud makapahimot sa Ginoo. Sa Filipos 2:4 nagingon pag tinabangay kamo ug dili kay moray inyong atimanong ang tagsa ninyong kaayuhan. Kitang tanan gitawag na mahigugma sa atong isikay mo. Kung nahigugma ta na magpakabana kayo ta sa kinabuhi sa uban. Ako sa kaminungat nga selfish dili gyud ikasinabot sa uban. Kay dili man siya makamaong mutanaw sa sitwasyon sa uban. Gawas siyang kaulingon lang. Mangisuon. Mo kaniyang pulong na maghatag og giya sa atong kinabuhi. Pagampo kita. Langito nga mahal, ikaw nahigugma sa tanang katawan. O gitingawa na mo nga kami mahigugma usab sa among isikay mo. Kami nangayo sa grasya nga dili mahimong self-centered. Ngunta, dili kami magdumili sa paghatag o pagkabara ngadto sa uban. Amen. Sa mahal sa Espiritu Santo. Ang pulong mo ang diwat sa dalan ko. Pulong og kinabuhi ni Tatay Dodong Limchua may nagtapos sa tong tulumanon. Dagang salamat sa Philippine Airlines. Thank you Archbishop Alberto Uy, nilang Nanay Diana Limchua ug Tatay Dodong Limchua. Thank you Sir Dennis Tabar, mga kaubanan sa TOC Sir Robert, Miss Inday, Sir Matmat, Miss Mabel, Miss Joanne. Nilang Sir Michael, Sir Rodel, Sir Raymond, ug Sir Ferdy, salamat. Salamat sa iyong pagpakiguban. Ako si Malu Inocando Tabar. Ako si Attorney John Destacamento. See you tomorrow sa programang Hello Cebu, Mayong Buntag, Pinoy. God bless us all. Hello Cebu, Mayong Buntag, Yaksun
kahapon.